Ipinatawag ni Mugen sila Mori para ipaalam ang totoong nangyari sa mga miyembro ng Jeju team na dapat sana ang nakaharap nila sa paligsahan. Sinabi din niya ang kinalaman ng Nox dito at ang layunin ng organisasyon bakit sila nakikialam sa paligsahan. Gusto umano ng organisasyon na burahin ang ibang Diyos maliban sa kinikilala nilang Diyos at ang mga Charyok users na siyang humihiram sa kapangyarihan ng ibang Diyos. Ayon pa kay Mugen ay balak umano ng Nox na gamitin ang matinding kapangyarihan ni Jin Taejin. Hindi naman inirerekomenda ni Mugen na subukan nilang iligtas si Taejin dahil sa maliit na pagkakamali lang ay baka mas mahirapan sila Mugen. Pero kung mananalo umano sila Mori sa paligsahan ay magbibigay si Mugen ng karagdagang pang-impormasyon na kailangan ni Mori. Habang si Fei Long naman ay kaagad na niligpit ni Taek. 4 na taon ang nakakaraan ay nagkaroon ng malalang injury sa binti ang kapatid ni Sunga at pinsan ni Ilpyo na si Sungyeon dahil sa kagagawan ni Taek. Ito ang dahilan kaya nabugbog ni Ilpyo si Taek at napasali din siya sa God of High School para magamot ang binti ni Sungyeon. Para naman sa semifinals ay kalaban nila Mori ang koponan nila Ilpyo. Unang sumabak si Daewoo kalaban naman si Sunga na apektuhan si Daewoo sa ginawang atake ni Sunga sa bandang tenga dahilan para mawalan siya ng balanse. Sinamantala ito ni Sunga at kaagad na umatake ngunit hindi ito tumalab kay Daewoo. Nang sumugod ulit si Sunga ay dito na siya natalo ni Daewoo. Pinuntahan naman ni Manjin ang mga miyembro ng Jeju team. Nakahandusay na din dito si P na duguan dahil sa tama sa tiyan. Pagkatapos maglaho ang mga miyembro ng Jeju team ay dumating naman si Park Mugen. Kumilos na din ang ibang miyembro ng Nox papunta sa pinagdadausan ng paligsahan. Dahil alam na ni Mugen na mangyayari ito ay nakabantay na din ang mga commissioner para harapin ang mga ito. Dito na niya inilabas ang malaking espada na ginamit din niya kay Jin Taejin. Ang susunod naman na maglalaban sa paligsahan ay sila Mori at Ilpyo. Habang naglalaban sila ay isa-isang binabanggit ni Ilpyo ang mga kahinaan ni Mori. Dahil dito ay madaling nakukounter ni Ilpyo lahat na atake ni Mori. Habang pinipigilan ni Mugen ang atake ni Manjin ay pinalabas naman ni Manjin ang sinasabi nilang God at siyang humawak ng malaking espada. Dito na umaksyon ang isa pang miyembro ng The Six na si Haliang para pigilan at sirain ang espada. Gamit ang iba't ibang klase ng sandata ay inatake niya ang espada. Nag-isip naman si Mori kung paano niya masosolusyonan ang mga kahinaan niya. Hanggang sa ginamit niya ang Moonlight Sword style ni Mira para sa kanyang unang kahinaan na close combat. Ginamit naman niya ang Black Tortoise ni Daewoo para sa kanyang pangalawang kahinaan na halatang preparasyon bago niya gamitin ang teknik niya. Dito ay ginamit na ni Holiang ang National Treasure No. 1 Cleaving Cleanse at nagtagumpay silang masira ang espada. Dahil nakakasabay na si Mori kay Ilpyo ay ginamit na nito ang Blue Dragon Tempest at ginamit naman ni Ilpyo ang Hellfire Blade. Nanaig dito ang lakas ng Blue Dragon Tempest ni Mori. Dito na inilabas ni Ilpyo ang kanyang Charyok na Nine-Tails Guardian. Dahil sa matinding kapangyarihan nito ay naramdaman kaagad ito nila Mugen at Manjin at kumbinsido silang ito ang susi na pareho nilang hinahanap. Sa agwat ngayon ng kapangyarihan nila Mori at Ilpyo ay nabugbog dito si Mori. Ngunit kahit ganun pa man ay hindi pa sumusuko si Mori at napansin din ni Mori na nahilo saglit si Ilpyo. Tatapusin na sana ni Ilpyo ang kanilang laban nang biglang may nagising na kapangyarihan kay Mori. Dahil dito ay naglaho ang ginawang atake ni Ilpyo. Muling umatake si Ilpyo gamit ang Night Parade of 100 Demons ngunit gamit ang atake ni Mori ay napabagsak niya si Ilpyo at natalo niya ito. Hindi naman malinaw pa kay Mori kung ano itong klase ng kapangyarihan ang bigla na lang lumabas sa kanya. Naramdaman naman nila Mugen na nawala ang aura ng Nine-Tails at nagpa siya si Manjin na umalis na lang. Kaagad na tinawagan ni Mugen si Q para maproteksyonan kaagad si Ilpyo at baka umatake na naman ulit si Manjin. Binisita naman ni Mori si Ilpyo para kumustahin ito at pag-usapan ang tungkol kay Jin Taejin. Dito na sinabi ni Mori kay Ilpyo ang sitwasyon ni Taejin. Dito ay nagharap si Jugok at Taek at nag-iba ang kalahating bahagi ng katawan ni Jugok at inatake paulit-ulit si Taek. Pagdating ni Hyungdan ay inatake naman siya ni Taek at pinalapit kay Jugok katapos ay nasaksak ito gamit ang Charyok ni Taek. Dito na nagbago ang buong katawan ni Jugok katapos niyang higupin si Hyungdan. Inatake niya sila Sunga at Haiwanbak at hinigop din ang ibang tao na malapit sa kanya.